Hinihingal na napasandal si Navia sa pader ng hospital. Pilit inaayos ang nagulo niyang blouse. At kung alam lang niyang ganito pala ang magiging ending ng shift niya sa kumpanya ni Miguel. Ang kanyang boss na istrikto na nga, sobrang sungit pa. Sana'y nag-sick leave na lang siya. Pero eto siya ngayon, nakatayo sa labas ng room 402 at hawak ang isang balot ng prutas. Ang kaba sa kanyang dibdib ay para siyang nakipagkarera. Kakarating lang ng balita na ang ina ni Miguel na si Doña Elena nagkaroon ng mild stroke at kasalukuyang nakakaranas ng memory loss. At ang masaklap, sa lahat ng taong pwedeng maalala ng matanda, ang pangalan pa ni Navia ang lumabas sa bibig nito. Hindi bilang sekretary, kundi bilang asawa daw ng kanyang anak. Navia, please. Pabulong na pakiusap ni Miguel sa kanya habang hinihila siya nito sa dulo ng hallway. Ayaw siyang tigilan ng palpitations. Sabi ng doktor, bawal siyang ma-stress. Ang huling naaalala niya kasal na tayo. Hindi ko rin alam kung paano nangyari na ganoon. Just for a few weeks o hanggang sa bumalik ang memorya niya. Tinitigan ni Navia ang kanyang boss. Matangkad, gwapo at amoy mabango talaga si Miguel. Pero sa loob ng opisina, kilala ito bilang seryosong CEO. Para nga daw itong walang puso. Puro trabaho na nga lang napakasungit pa. Sir, asawa? Mukha ba akong may balak magpakasal sa inyo? Gulat na tanong ni Navia. At isa pa sir, baka nakakalimutan mo ang huling beses mo kong kinausap. Pinagalitan mo pa ako dahil sa maling font style sa report. Ngayon gusto niyo kong maging Mrs. Borja? Titriplihin ko ang sahod mo. No more than that. Mabilis na sagot ni Miguel. At may bonus ka pagkatapos nito. Just play the part, Navia. Ayokong lumala ang kondisyon ni Mami. Napalunok si Navia. Pera na iyon. 1 taon din siyang makakahinga sa mga bayarin sa kuryente at tubig. Sa kung saan-saan pa. O sige, payag na ako. Pero walang touchy-touchy ha. Acting lang tayo dito sir, no? Deal. Maikling sagot ni Miguel, bagaman may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi napansin ni Navia. Nang pumasok sila sa silid, agad na bumulaga sa kanila ang matandang donya na may matamis na ngiti. Navia, iha, halika rito. Buti naman at dinalaw mo ang asawa mo. Akala ko'y nag-aaway na naman kayong dalawa. Napilitang umiti si Navia at lumapit. Hindi po mami, busy lang po talaga kami sa bahay. Mabuti naman, sabi ni Doña Elena habang hinahawakan ng kamay ni na Miguel at Navia at pinagpatong ang mga ito. Dahil ang gusto ko paglabas ko rito, magsimula na kayong bumuo ng pamilya. Gusto ko na ng apo. Halos masamid si Navia sa sarili niyang laway. Tiningnan niya si Miguel pero ang kumag tumangulang at humalik pa sa noo ni Navia. Don't worry mom, we're working on it. Seryosong sabi ni Miguel. Mabilis na lumipas sa mga araw at sa wakas, nakalabas na si Doña Elena sa hospital. Pero ang kondisyon ay dito sila titira sa mansyon ng ina ni Miguel para mabantayan ng matanda. Akala ni Navia, magkakaroon siya ng sariling kwarto. Akala niya, matatapos ang trabaho niya pagpatak ng 5:00 at malaya na siyang makakauwi. Maling-mali pala talaga siya. Ano to sir? Takang tanong ni Navia habang nakatayo sa harap ng dambuhalang master's bedroom. Ang kama ay king size, may mga petals pa ng rosas at ang lighting sobrang romantic na parang pang-honeymoon. Aba, kumag pala talaga. Sambit pa niya sa isipan. Dito tayo matutulog. Nagbabantay si Mami sa kabilang kwarto. Kapag nakita niyang magkahiwalay tayo, baka atakihin na naman siya. Teka sir, isang kama? Magkatabi pa tayo? Hindi kasama sa kontrakto. Sabi ko acting lang. Acting includes sleeping in the same bed, Navia. Don't be so dramatic. Hindi naman kita kakainin. Sabi pa nito, sabay higa ng napaka-relax. Tila ba sanay na sanay siyang may katabing babae sa gabi. Pumasok muna si Navia sa banyo para magpalit ng pantulog. Paglabas niya, suot niya na ang kanyang paboritong silk nightgown na medyo manipis dahil hindi niya naman inaasahang may kasama siyang lalaki sa kwarto. Nang makahiga na siya sa kabilang dulo ng kama, halos dumikit na siya sa gilid para lang hindi masagi si Miguel. Pero laking gulat niya nang biglang gumalaw ang kama.
at naramdaman niya ang init ng katawan ni Miguel na lumalapit sa kanya. Sir, anong ginagawa mo? Biglang bumulong si Miguel sa mismong tenga niya. Ang boses ay malalim at tila nanunukso. Navia, sabi ni Mami kanina, kailangan daw nating simulan ng apo. At sabi niya, dry daw ang halaman sa labas. Baka kailangan na raw nating diligan. Anong diligan? Hoy, Sir Miguel, ang pechay ko private property to. Huwag mo kong madilig-dilig dyan. Baka masipa kita palabas ng mansyong to. Tinadaan mo pa sa halaman, alam ko naman akong tinutukoy mo. Relax. I was talking about the plants on the balcony, Navia. Sabi ni Mami, diligan daw natin bago matulog para hindi malanta. Ikaw ang nag-iisip niyan, hindi ako. Lumingon si Navia at nakita ang isang maliit na watering can sa tabi ng pinto ng teres. Namula ang buong mukha niya sa hiyang naramdaman. Yun ba? Akala ko kasi kung ano na eh. Humarap sa kanya si Miguel. Ang kanilang mga muka, ilang pulgada na lamang ang pagitan. Nawala ang tawa sa mga bata nito at napalitan ng isang seryosong tingin na nagpabilis ng tibok ng puso ni Navia. Pero kung gusto mong tutuhanin ang pagdidilig sa ibang bagay, Navia, I wouldn't mind. Hirit pa ng kumag bago kinindatan ng dalaga at humiga ng maayos. Napako si Navia sa kinahihigaan niya. Doon niya napagtanto na ang pagpapanggap na ito hindi magiging madali. Mukhang mas mahihirapan siyang protektahan ng kanyang pechay kaysa puso mula sa mapang-akit na charms ni Miguel. Hindi makapaniwala si Navia habang nakatingin sa kisame ng dambuhalang kwarto. Ang bango ng paligid at amoy mamahaling kandila at bagong labang bedsheets ay hindi sapat para mawala ang gulo sa loob ng kanyang utak. Katabi niya sa kama ang lalaking pinakakinatatakutan niya sa trabaho. Si Miguel, ang lalaking kilala sa pagiging istrikto na kahit isang maling koma lang sa email ay kaya kang ipatawag sa HR. Pero ito sila ngayon, magkatabi at nagpapanggap na mag-asawa para sa kalusugan ng ina nitong may amnesia at problema sa kalusugan. Ito na ngayon ang nangangailangan sa kanya. Sir, tulog ka na ba? Pabulong na tawag ni Navia. How can I sleep when you're breathing so heavy? Malamig na sagot ni Miguel nang hindi man lang nagmumulat ng mata. Sino bang hindi kakabahan, sir? Baka nakakalimutan nyo, sekretary nyo lang ako tapos ngayon, kailangan ko makipag-holding hands sa inyo sa harap ni Mami Elena. Muntik na nga akong himatayin kanina nang tinawag mo kong Han. Bahagyang gumalaw si Miguel at humarap sa kanya. Ang liwanag mula sa bintana, tumatama sa matangos nitong ilong at sa mga labing madalas na nakasimangot pero ngayon tila nakakaloko ang kurba. It's called acting, Navia. At kung hindi ako magiging convincing, hindi maniniwala si Mommy. And remember, you signed the non-disclosure agreement at yung cheque na ibibigay ko sa bukas. Isipin mo na lang yun habang kinakabahan ka dyan. Pera-pera na talaga, no? Porkit mayaman kayo, piling nyo. Kaya ninyong bilhin pati acting skills ko. I'm not buying your skills. I'm buying your cooperation, Navia. Now go to sleep. We have a family breakfast at 7 a.m. And Mommy expects us to look like a newlywed couple. Kinabukasan, muntik nang malaglag ang panga ni Navia nang makitang nakahain sa hapagkainan. Akala niya'y simpleng sinangag at itlog lang, pero mayroong bacon, iba't ibang uri ng tinapay, sari-saring prutas at iba pa. Good morning, my dear children. Masayang bati ni Doña Elena. Nakabihis na ito ng isang eleganting dress. Tila ba hindi galing sa hospital? Maupo na kayo, Navia. Bakit parang may eye bags ka, iha? Masyado ba kayong napuyat ni Miguel? Muntik nang mabitawan ni Navia ang tinidor niya. Opo, Mami. Marami po kasi kaming pinag-usapan tungkol sa plano namin sa bahay. Mabuti naman. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo munang intindihin ang trabaho. Miguel, asikasuhin mo ang asawa mo. Look at her. She's barely eating. Dito na pumasok ang pagkakumag ni Miguel. Sa halip na hayaan na lang si Navia, kinuha nito ang kutsara at tinidor. Naghiwa ng maliit na piraso ng pancake at itinapat ito sa bibig ni Navia. Open your mouth, hon. We need your energy. Sabi ni Miguel na may kasama pang mapanuksong ngiti.
Literal na nanigas si Navia. Tumingin siya kay Miguel, pilit na nagpaparating ng minsaheng anong ginagawa nito sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Pero ang tanging sagot ni Miguel ay ang pagtaas ng kanyang kaliwang kilay. Sige na Navia, subuan mo rin si Miguel. Dagdag pa ng matanda habang kinikilig na nanonood sa kanila. Walang nagawa si Navia kundi lunukin ang hiya at ang pancake. Kumuha rin siya ng isang pirasong bacon at isinubo ito kay Miguel ng medyo madiin. Halos maisalaksak niya na sa lalamunan ng boss niya ang pagkain. Ayan Han, kumain ka rin ng marami para lumakas ka. Gigil na sabi ni Navia habang nakangiti ng pilit. Sweet ninyong dalawa. Kaya naman kampante na ako na kahit mawala man ako, may mag-aalaga sa anak ko. Pero bago yon, gusto ko munang makita ang mga picture nyo nung kasal kayo. Bakit wala kayong display dito sa baba? Nanlamig si Navia. Kasal? Picture? Wala silang ganun. Mami, nasa safe box po namin. Masyadong precious, kaya ayaw naming alikabukin. Mabilis na palusot ni Miguel habang hinahawakan ng kamay ni Navia sa ilalim ng lamesa. Isang mahigpit na piga na tila nagsasabing, sumakay ka na lamang. Matapos ang nakaka-stress na breakfast, bumalik si Navia sa kwarto para mag-isip ng paraan kung paano makakatakas sa sitwasyong to. Pero pagpasok niya, nakita niya si Emil na nakatayo malapit sa veranda. Nakasuot na lang ng puting t-shirt na hapit sa kanyang katawan at jogging pants. Navia? Ano na naman sir? Susubuan mo na naman ba ako ng pancake sa harap ng mami mo? Lumingon si Miguel at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila umiikli ang distansya sa pagitan nila. Hanggang sa mapako si Navia sa gilid ng kama. Tungkol sa sinabi ko kagabi. Tungkol sa pagdidilig. Seryosong sabi ni Miguel. Sir, sabi ko naman sa'yo, huwag mong uumpisahan yan. Pechay ko to. Teritoryo ko to, walang papasok ng walang permit. Bahagyang natawa si Miguel, pero mas lumapit pa siya. Amoy na amoy ni Navia ang halo ng mint at mamahaling pabango nito. You have a very wild imagination, Navia. I was referring to the garden project that my mom wants us to lead. She wants us to plant new seeds today. Symbolism daw ng pagsisimula ng bagong buhay natin. Huminga ng malalim si Navia. Sinusubukang itago ang sobrang kaba. Garden project. Buti naman pala kasi akala ko. Akala mo ano? Pabulong na tanong ni Miguel. Ang mukha nito, ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Akala mo ba talaga may balak akong gawin sa'yo? Or ikaw ang may balak sa akin? Ang kapal mo! Kahit ikaw na lang ang huling lalaki sa mundo at may dala kang isang truck na pera, hinding-hindi kita papatulan. Really? Then, why is your heart beating so fast? I can hear it from here. Napatulala si Navia. Totoo ang sinabi nito na ang puso niya parang nakikipagkarera. Pero bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Elena na may hawak na kamera. I'm so sorry. Am I interrupting something? Nakangiting tanong ng matanda. Agad na kumala si Navia at nagkunwaring inaayos ang buhok ni Miguel. Hindi po mami. May dumi lang po sa buhok si Miguel. Tinatanggal ko lang po. O sige, magmadali na kayo. Ang mga seeds ay naghihintay na sa baba. At Miguel, huwag masyadong agresibo sa asawa mo. Baka mapagod agad yan, hindi na kayo makabuo ng apo ko. Nang makalabas ang matanda, tiningnan ni Navia si Miguel na ngayon may nakakalokong ngisi sa labi. Ano Hunter na? Diligan na natin ang dapat diligan. Buwisit ka Sir Miguel. Isang han mo pa tatadya ka na talaga kita. Huwag mong hayaang matuyo. Dito lang ako na pwedeng dumilig. Napasinghap si Navia. Ang temperatura sa mansyon ng mga Miguel ay tila mas matindi kaysa sa labas. Marahil dahil na rin sa tensyong namumuo sa pagitan ni Navia at Miguel habang nakatayo sila sa gitna ng malawak na garden. Si Doña Elena nakaupo sa isang rattan chair sa ilalim ng silong. May hawak na baso ng iced tea at nakamasid sa kanila na parang nanonood ng isang pelikula. Navia, kunin mo yung gardening fork. Miguel, ikaw ang maghukay ng paglalagyan ng mga buto. Utos ni Doña Elena na may kasamang matamis ng ngiti.
Napatingin si Navia sa kanyang mga kuko. Kakapamanicure lang niya nung Sabado. Isang treat para sa sarili matapos ang nakakadrain na isang linggo sa opisina. Ngayon kailangan niyang magbungkal ng lupa. Sir, I mean Han, pabulong na wika ni Navia habang dahan-dahang lumalapit kay Miguel. Talaga bang gagawin natin to? Pwede naman tayong kumuha ng hardinero, di ba? O kaya magkunwari lang tayo na tapos na. Tiningnan siya ni Miguel mula ulo hanggang paa. Ang boss niya nakasuot ng puting t-shirt na hapit sa dibdib at pawisan na ito ng kaunti. Mukha pa rin itong modelo ng isang luxury brand. Mommy wants us to do it, Navia. Symbolism, remember? Kapag hindi tayo sumunod, iisipin niyang may problema tayo. Gusto mo bang ma-stress ang puso niya? Sabi ko nga heto na, magbubungkal na. Nagsimula ang dalawa sa pagtatrabaho. Si Miguel ang nagbubungkal ng lupa gamit ang pala. Habang si Navia naman ang naglalagay ng mga buto ng halamang nais na itanim ni Doña Elena. Sa bawat galaw nila, hindi maiwasan ni Navia na mapatitig sa mga braso ni Miguel dahil lumalabas ang mga muscles. Sino ba namang mag-aakalang ang isang CEO na puro papeles ang hawak ay may ganito palang kalakas na pangangatawan? Titig pa, Navia. Baka matunaw ako niyan. Nakakalokong sabi ni Miguel nang hindi tumitingin sa kanya. Kapal mo talaga, Miguel. Tinitingnan ko lang kung tama ba yung ginagawa mo. Masyadong malalim yung hukay mo. Baka mabaon na pati pangarap ko dyan. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit gaano pa kalalim yan, hindi kita pababayaan. Diba asawa kita? Seryosong sabi ni Miguel, pero may kislap sa mga mata nito na hindi alam ni Navia kung acting pa ba o seryoso na. Maya-maya, lumapit si Doña Elena sa kanila. Ang galing nyo talagang magtrabaho ng magkasama. Navia, iha, pawisan ka na. Miguel, punasan mo naman ang asawa mo. Punasan? Mami, okay lang po ako. Kaya ko naman po. Hindi na natapos ni Navia ang sasabihin dahil kinuha ni Miguel ang isang malinis na bimpo na nakasampay sa kanyang balikat. Hinawakan nito ang baba ni Navia at marahang pinunasan ang noo at pisngi ng dalaga. Sobrang lapit ng mukha nila. Naamoy ni Navia ang bango ng sabon ni Miguel na humahalo sa amoy ng lupa at init ng araw. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa kanyang kalamnan nang maramdaman ang init ng mga daliri ni Miguel sa kanyang balat. Thanks, hon. Pabulong na sabi ni Miguel, sapat lang para marinig ni Navia. Pagkatapos, kinindatan siya nito bago bumalik sa pagbubungkal. Kumag talaga. Sa isip ni Navia, habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Natapos sila na pagod talaga. Ito na raw ang pinaka-activity nila ayon sa ina ni Miguel. Sumapit naman ang hapunan at maayos naman itong natapos. Matapos ang hapunan, nakabalik na sila sa kanilang kwarto. Ang pagod ni Navia abot hanggang buto, pero ang utak niya ayaw tumigil sa pag-iisip. Paano kung tumagal ang sitwasyong ito ng ilang buwan? Paano kung tuluyan na siyang mahulog sa charms ng kumag na si Miguel hindi naman talaga ito totoo? Naupo siya sa dulo ng kama habang si Miguel ay nasa harap ng laptop, seryoso pa ring nagtatrabaho. Sir Miguel? Ano talagang balak mo rito? Paano kung magtanong si Mami tungkol sa mga detalye ng kasal natin na hindi natin napag-usapan gaya ng saan ka nag-propose or anong kanta natin, sino-sinong mga bisita? Dito ay tinigil ni Miguel ang pagtatype at humarap sa kanya. Isinara nito ang laptop at lumapit kay Navia. Tumabi siya sa dalaga sa dulo ng kama. Kaya naman, ramdam na ramdam ni Navia ang paglubog ng matres sa bigat nito. Gagawa tayo ng script. Bukas, maglalaan tayo ng oras para pag-usapan ng lahat ng detalye. Pero sa ngayon, ang kailangan lang nating gawin, maging komportable sa isa't isa. Navia, kailangan mong tanggalin ang sir sa bokabularyo mo kapag nandito tayo sa bahay. It makes you sound like a secretary not a wife. Sa mahirap, di ba? 2 years kitang sir tapos biglang Han o Miguel, parang kinikilabutan ako. Biglang hinawakan ni Miguel ang kamay ni Navia. Hindi ito acting. Malambot ang pagkakahawak nito. Tila ba tinitiyak na hindi siya tatakbo. Sanayan lang yan. Tulad ng paghawak ko sa kamay mo ngayon. Kinikalabutan ka pa ba? Tiningnan ni Navia ang kanilang mga kamay. Hindi na kinikilabutan pero parang gusto ko nang manakit.
You're different, Navia. Kaya siguro ikaw ang nagustuhan ni Mami para sa akin. Most women would be dying to be in your position right now. But you look like you want to jump out of the window. Kasi naman sir, Miguel, alam kong trabaho lang to. Ayaw kong masanay sa mga bagay na hindi naman talaga sa akin. Pagbalik ng memorya ni Mami, babalik na rin tayo sa dati. Ikaw ang boss, ako ang sekretary, period. Natahimik si Miguel. Binitiwan nito ang kamay ni Navia at tumayo. Matulog na tayo, maaga pa tayo bukas. Humiga na si Navia sa kabilang panig ng kama. Pilit na inilalayo ang sarili kay Miguel. Pero sa gitna ng gabi, malamig ang aircon at hindi niya namamalayang gumagalaw siya papalapit sa tanging source ng init sa kwartong yun. Naramdaman ni Navia ang isang braso na pumulupot sa kanyang bewang. Sa sobrang antok, hindi niya ito pinansin at sa halip ay mas isiniksik pa ang sarili. Nang magmulat siya ng mata kinabukasan, ang tumambad sa kanya ay ang dibdib ni Miguel. Ang mukha niya nakasandal sa leeg nito at ang binti niya nakapatong sa hita ni Miguel. Gising ka na ba, misis? Ang boses ni Miguel ay paos, yung boses nakakagising lang na nakakalaglag ng panty sa sobrang sexy. Biglang napabangon si Navia at halos mahulog sa kama. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit mo ko niyayakap? Umupo rin si Miguel, gulo-gulo ang buhok at tila nag-e-enjoy sa reaksyon ni Navia. Ikaw ang lumapit sa akin, Navia. Sabi mo pa nga ang init mo, Han. At saka, diba, sabi ko sa'yo kahapon, ang pechay mo kailangan ng madiligan. Nanlaki ang mga mata ni Navia. Anong sinabi mo? Abay talagang bastos ka, no? Anong dilig-dilig ka dyan? Akala mo ba porkit CEO ka? Pwede mo na akong bastusin sa loob ng kwartong to? Muling humagalpak ng tawa si Miguel. Relax, napaka-defensive mo talaga. Ang ibig kong sabihin, may dumating na delivery kanina. Ang mga buto ng pechay at iba pang gulay. Pinapaakyat ni Mami dito sa kwarto para ipakita sa'yo. Gusto niyang itanim natin iyon sa paso dito sa balcony. Napatingin si Navia sa pinto at nakita nga ang isang basket na mga buto at gardening tools. Namula siya hanggang sa dulo ng kanyang mga tenga. Bakit kasi yun ang terminong ginagamit mo? Pwede namang magtanim eh. Bakit magdidilig? Dahil alam kong doon ka nagre-react. Masaya ka nga sa rin, Navia. It makes this whole faking a marriage thing more bearable. Umiwas ng tingin si Navia. Bearable daw? Baka mamaya ma-inlove ka na sa akin, ha? Mahirap na. Don't worry. I have a very strong self-control. Unless ikaw ang unang bumigay. Bumigay ako, ha? Over my dead body. Sigaw niya sa isipan. Pero habang tinitingnan niya ang pintuan ng banyo kung nasaan si Miguel, hindi niya mapigilang mapaisip sa larong ito ng pagpapanggap. Sino nga ba ang unang bibigay? At kapag dumating na ang araw na kailangan ng itigil ang lahat, kaya ba niyang bumalik sa pagiging sekretary lang pagkatapos maramdaman ang init ng mga yakap ng kanyang peking asawa? Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang paghihirap para sa puso ni Navia. Mahirap palang magkunwaring asawa ng isang lalaking dati. Tinitingnan mo lang bilang nakakainis na boss at parang isang taong walang pakiramdam. Ngunit ngayong umaga, may bagong misyon si Doña Elena para sa kanila. Gusto ko, bago ako uminom ng gamot mamaya, matikman ko ang paboritong sinigang na baboy ni Miguel na luto mo, Navia. Masayang sabi ng matanda habang nakaupo sa dining area. At Miguel, tulungan mo ang asawa mo, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Napatingin si Navia kay Miguel, ang binata nakasuot ng isang gray na apron na may nakasulat na best husband, na malamang ay regalo ng ina nito. At sa totoo lang, kahit may suot itong apron, mukha pa rin itong boss sa kumpanya dahil sa aura nito. Sir, Miguel, bawi ni Navia nang makitang nanunuring tingin ni Doña Elena. Kaya mo bang maghiwa ng gabi? Or baka pati gabi, kailangan pang ipaliwanag ko sa'yo bago mo galawin? Just give me the knife, Navia. Tipid na sagot ni Miguel. Pumasok sila sa loob ng kusina. Malayo sa paningin ng matanda. Agad na nagbago ang aura ni Miguel. Ibinalik niya ang kanyang pagiging seryoso. Make it quick. May Zoom meeting ako ng 11 a.m. Wow ha, priorities. Paalala lang, ang ginagawa mo ngayon pagpapakitang tao sa nanay mo. Kaya kung ayaw mong mabuko, hawakan mo yung kutsilyo at tulungan mo ko. Nagsimula ang bakbakan sa kusina. Dahil hindi naman talaga sanay si Miguel sa gawaing bahay,
Panayang dikit nito kay Navia para magtanong. Ang kusina ng mansyon, kahit gaano kalaki, tila biglang nagiging masikip. Is this enough? Tanong ni Miguel habang nakatayo sa gilid ni Navia. Halos dumikit na ang dibdib niya sa balikat ng dalaga para ipakita ang hiniwang kangkong. Napalunok si Navia. Amoy pabango ni Miguel ang buong paligid. Hindi ang amoy ng sinigang ang nasasagap niya. Oo, ayos niya yan. Pero pwede ba lumayo ka ng kaunti? Masyadong mainit dito sa stove. I'm just making sure I'm doing it right. Sabi mo diba professional tayo? Bulong ni Miguel sa kanyang tenga. Ang init ng hininga nito ay nagpatayo sa balahibo ng kanyang batok. Professional sa trabaho, Miguel, pero sa kusina ako ang boss dito. Hinarap siya ni Navia, pero laking gulat niya na paglingon niya, ang dulo ng ilong niya sumagi sa pisngi ni Miguel. Napatigil ang mundo niya. Ang mga mata ni Miguel diretsong nakatingin sa mga labi ni Navia. Parang may sarili silang background music. Sa sandaling yon, hindi na sekretary si Navia at hindi na rin boss si Miguel. Sila lang dalawa sa gitna ng kusina. Navia, tawag ni Miguel sa kanyang pangalan. Hindi ito namimiloso po o galit. Malambot ito, may halong pagtatanong. Ano? Utal na sagot ni Navia pero hindi siya makagalaw. Tila may magnet ang mga mata ni Miguel na humihila sa kanya. May dumi sa ilong mo, sabi ni Miguel. Inangat nito ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang dulo ng ilong ni Navia gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos tumagal ng ilang segundo. Salamat, diligan mo na lang yung kangkong sa tubig. Ay, hugasan pala. Narinig ni Navia ang mahinang tawa ni Miguel. Isang tawa na hindi pilit, kundi isang tawang tila nag-i-enjoy sa kalituhan niya. Pagkatapos ng tanghalian, na naging matagumpay dahil sa galing ni Navia sa pagtimpla at sa effort ni Miguel sa paghiwa, ngayon ay nagpasya silang magpahinga muna sa veranda. Pero si Doña Elena, mukhang may balak pang dagdagan ng quality time ng dalawa. Iha, ang galing nyo talagang mag-asawa. Pero parang napapansin ko, wala na kayong sweetness. Nung bago kayo ikasal, hindi kayo mapaghiwalay. Sweetness po? Opo, nakakahiya po kasi sa harap niyo, Mami. Palusot ni Navia habang pinupunasan ng pawis sa noo. Nako, wag niyo akong intindihin. Sige na, Miguel, itour mo ang asawa mo sa kahit saang parte ng bahay. Di ba mas maganda kung sa kwarto? Wala silang nagawa kundi ang lumakad patungo sa garden. Habang naglalakad ay nadulas si Navia dahil sa kalampahan niya at biglang nawalan ng balanse si Navia. Ay pechay! Sigaw ni Navia. Sa takot na madapa sa maduming lapag, agad siyang napakapit sa kung ano ang pinakamalapit sa kanya at iyon ay ang t-shirt ni Miguel. Pero dahil sa bigat ni Navia, pati si Miguel nawalan din ng balanse. Bumagsak sila sa damuhan. Si Miguel ang nauna at si Navia naman ay bumagsak ng diretso sa ibabaw nito. Ang posisyon, nakapatong si Navia sa matikas na katawan ni Miguel. Ang kanilang mga muka magkalapit na magkalapit. Navia, hingal na sabi ni Miguel. Ang kamay nito ay humawak sa bewang ni Navia. Sorry, kasalanan to ng tsinelas ko, sabi ni Navia. Pero hindi siya agad nakabangon dahil ang buhok niya sumabit sa botones ng polo shirt ni Miguel. Aray, ang buhok ko, Miguel, sumabit. Stay still, Navia. Lalong sasakit kapag gumalaw ka. Utos ni Miguel. Sa halip na itulak ang dalaga, dahan-dahan itong kinalas ang buhok ni Navia mula sa kanyang botones. Ang bawat galaw ni Miguel ay nagre-resulta sa mas malapit na pagdidikit ng kanilang mga katawan. Sa puntong yun, parang naramdaman ni Navia ang bawat muscle sa dibdib ni Miguel. Ang bango nito lalong tumitindi kapag malapitan at ang pinaka nakakakaba, ang tingin ni Miguel. Hindi ito galit. May kung anong init doon na hindi maipaliwanag ni Navia. You know, for someone who hates me, you're very good at finding ways to get close to me. Bulong ni Miguel habang kinakalikot ang huling hibla ng buhok ni Navia. Kapal mo, aksidente to, okay? At saka, sino namang gustong madaganan ng isang kumag na gaya mo? Bulyaw ni Navia, kahit nang totoo, nag-i-enjoy siya sa init ng yakap nito. Nang sa wakas ay makalas ang buhok niya, hindi agad bumitaw si Miguel. Nanatili siyang nakahawak sa bewang ni Navia.
habang ang isa niyang kamay nasa likod ng ulo ng dalaga para protektahan ito sa lupa. What if it's not an accident? Napatigil si Navia sa tanong ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? What if I wanted you to fall so I could catch you? Bago pa makasagot si Navia, biglang narinig ang boses ni Doña Elena mula sa malayo. Oh my God, Miguel! Navia! Ano yung ginagawa niyo sa damuhan? Sabi ko mag-swing kayo, hindi mag-wrestling. Agad na napabangon ng dalawa na parang nakuryente. Si Navia ay pulang-pula ang muka habang pinapagpagan ng kanyang dumi sa tuhod. Si Miguel naman tumayo ng relax, tila ba hindi siya galing sa isang almost kiss na eksena. Ma'am, nadulas lang si Navia. Sinalo ko lang siya. Simpleng paliwanag ni Miguel. Sinalo? Or baka naman ayaw mo nang bitawan? Pero ni Doña Elena sabay tawa. O sige na, pumasok na kayo sa loob at maglinis. Baka naiinitan lang kayo. Diligan nyo na lang ang mga sarili nyo sa shower, Miguel. Nagkatinginan sina Navia at Miguel. Ang salitang dilig ay tila naging isang inside joke na nagpapakilig at nagpapakaba sa kanilang dalawa. Nasa kwarto na sila para maglinis ng mga dumi sa katawan. Dahil isa lang ang banyo, kailangang maghintay ni Navia habang naliligo si Miguel. Paglabas ni Miguel, tanging towel lang ang nakabalot dito. At ang mga patak ng tubig, dahan-dahang gumugulong sa kanyang abs. Napatalikod agad si Navia. Hoy, magdamit ka nga. May babae dito, no? This is my room, Navia. And technically, you're my wife. You should be get used to this. Sabi ni Miguel habang nagtutuyo ng buhok. I don't care. Wala sa contract na kailangan kitang makitang nakatopless. Pero tumitingin ka pa rin sa pagitan ng mga daliri mo. Puna ni Miguel may kasamang tawa. Napababa ang kamay ni Navia. Hinarap niya si Miguel na ngayon, nagsisimula ng magsuot ng shirt. Alam mo, ang yabang mo rin talaga pero salamat pala. For what? For catching me kanina. And for everything. Alam kong mahirap din sa ito. You're a busy man, pero nagagawa mo pa rin gawin ang mga ganitong sakripisyo para lang sa mami mo. Lumapit si Miguel kay Navia. Nawala ang pangaasar sa mukha niya. Navia, I'm doing this for my mom, yes. But I realized something today. Ano naman yun? Hindi pala ganun kahirap magpanggap na asawa mo. In fact, ito ang pinakamadaling trabaho na nagawa ko sa loob ng maraming taon. Tinitigan ni Navia si Miguel. Sa kwartong ito pag sila na lang, ang lahat ay tila totoo. Ang kaba, ang titig, at ang namumuong damdamin na pilit nilang itinatago. Pahinga ka na, Miguel. Baka kung ano pang masabi mo. Good night, Navia. Sabi ni Miguel. Nang mahiga sila sa kama, mas malapit na sila kaysa noong unang gabi. Walang unan sa pagitan. Tanging ang distansya na unti-unting kinakain ng isang katotohanan na ayaw pa nilang aminin. Isang charity gala ang nakatakdang daluhan ng pamilya nila Miguel. Dahil asawa ng status ni Navia sa paningin ng publiko, kailangang sumama ni Navia. Nakasuot si Navia ng isang simpleng gown na hapit sa kanyang katawan, habang si Miguel naman kasing kisig ng bida sa isang pelikula dahil sa kanyang itim na tuxedo. Huwag kang lalayo sa akin, Navia. Maraming mga buhaya rito na naghahanap ng investor at marami ring lalaking kulang sa pansin. Wow, sir. Miguel, overprotective. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman ipapahiya ang pangalan mo. Alam ko namang acting lang to. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa bewang ni Navia na sapat lang para maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang palad. Nagsimula ang gabi ng maayos hanggang sa lumapit ang isang matangkad at gwapong lalaki. Siya si Gabriel. Isang dating business partner ni Miguel at kilalang bachelor sa syudad. Miguel, long time no see. Bati ni Gabriel bago bumaling kay Navia. At sino tong napakagandang dilag na kasama mo? Huwag mong sabihin, tinatago mo ang ganitong kagandahan sa amin. Ayaw mong ipakilala. This is Navia, my wife. Madiin na pakilala ni Miguel. Ang boses niya naging kasing lamig ng yelo. Wife? Oh, the secret marriage. Tumawa si Miguel at kinuha ang kamay ni Navia para halikan ito sa likod ng palad. Napakaswerte ni Miguel sa'yo, Navia. And kung napaaga lang siguro ang pagkikita natin, baka hindi si Miguel ang katabi mo ngayon.
Dito na nagbago ang timpla ng mukha ni Miguel. Agad niyang binawi ang kamay ni Navia mula kay Gabriel. We have to go. Gabriel, marami pa kaming kailangang batiin. Hindi na naging masaya si Miguel. Ito ang napansin ni Navia. Simula nang umaligid si Gabriel sa kanila at alam pala nito ang fake nilang pagiging mag-asawa, mas lalong nagiinit si Miguel. Sa bagay paanong hindi malalaman, alam naman ng lahat na sekretarya lang siya nito. Si Doña Elena lang naman ang walang alam dahil nga may amnesia ito at ang alam nito, mag-asawa sila. Marahil dahil lagi siyang kasama ni Miguel, maging sa bahay nito kapag may pinapadalang papeles. Ilang beses na rin naman silang nag-usap noon ni Doña. Pinapayuhan pa siya na magpahinga at mag-enjoy naman sa buhay. Huwag daw laging nakabuntot kay Miguel. Siguro ito ang na-adapt ng Doña Elena, kaya ang pumasok sa isipan nito nang mawalan ng alaala ay sila ni Miguel na laging magkasama. Pag-uwi sa mansyon, dama pa rin ang tensyon at hindi kinakausap ni Miguel si Navia. Simula nang umalis sila sa party, si Doña Elena na matalas ang pakiramdam, tahimik lang na nagmamasid habang naghahanda silang magtsaa sa garden. Miguel, bakit parang pasan mo ang daigdig? At bakit hindi mo man lang tinitingnan ang asawa mo? Pagod lang ako, Mami. Maikling sagot ni Miguel habang nakatitig sa kanyang tablet. Pilit na nagpapakabisi. Tumango ang Donya bago nagpapasok na sa nurse nito upang bigyan ng oras ang dalawa. Si Navia ay malakas makaramdam kaya sumabat ito. Lumingon si Navia kay Miguel. Talaga bang pagod o nagagalit ka dahil doon kay Gabriel? Wala naman kaming ginagawang masama, di ba? Nag-uusap lang kami tungkol sa charity. Ibinaba ni Miguel ang kanyang tablet nang malakas sa lamesa. The guy was flirting with you, Navia. At ikaw naman tuwang-tuwa ka sa mga bola niya. Nakalimutan mo na bang asawa kita sa harap ng mga tao? Acting lang naman yun, di ba? Bakit parang apektado ka? Sabi mo sa contract, walang personalan. Bakit ngayon parang gusto mong manuntok? Tumayo si Miguel, hindi pinansin ang tanong ni Navia. I'm going to sleep. Navia, let's not talk about him. Good night. Mariing napapikit si Navia. Naiinis siya kasi parang ang bigat ng energy ngayong gabi. Si Donya naman, nakasalubong niya sa sala. Hindi pa pala ito totally nagpapapasok sa silid nito. Hinarap ni Doña Elena si Navia. Iha, alam mo sa tagal ko nang kilala ang anak ko, ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Ang selos ay hindi nararamdaman ng taong nagpapanggap lang na walang pake. Mami, baka po iniisip niyo lang iyong reputasyon ng kumpanya kaya nagagalit siya sa akin. Reputasyon o ang puso niya? Puntahan mo na siya sa taas. Ayusin niyo na ang iringan ninyo. Pag-akyat ni Navia sa kwarto, nadatnan niya si Miguel na nakatayo sa veranda, nakatalikod at humihigop ng kape. Hoy Miguel, mag-usap tayo. Nothing to talk about, Navia. Matulog na tayo. Anong wala? Bakit ka ba nagkakaganyan? Akala ko ba professional tayo? Sabi mo kailangan nating maging magaling na actors. Pero ikaw itong nagpapakita ng attitude sa harap ni Mami. Humarap si Miguel. Ang mga mata niya ay madilim. Acting? You think it's just acting when I see another man touching your hand? You think I'm that good para magkunwari? Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Miguel ng mabilis. Kaya naman, napasandal sa pader si Navia. Navia, wag mo kong tanungin ang mga bagay na ayaw mong malaman ng sagot. Stick to the plan. Magkunwari tayo mag-asawa at pagkatapos na to babalik tayo sa dati. Pero Miguel, paano tayo babalik sa dati kung ganito ka umasta? Gusto ko lang malaman, kasama ba sa fake marriage na bawal akong kumausap ng ibang tao? Kasi kung ganoon, masyado namang mahigpit ang usapan natin. Yes, it's included. Just stay away from him and don't ask me why. Bakit nga Miguel? Sabihin mo sa akin na bakit ka nagsiselos. Sa halip na sumagot, biglang hinawakan ni Miguel ang magkabilang balikat ni Navia. Tumingin siya ng diretso sa mata nito. Sa loob ng ilang segundo, akala ni Navia, hahalikan siya ni Miguel. Pero biglang bumitaw ang lalaki at naglakad palabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Sa guest room. Sasabihin ko na lang kay Mami na may kailangan akong tapusin na trabaho. Sagot ni Miguel nang hindi tumigil sa paglalakad. Kinabukasan, hindi nagpapansinan ng dalawa sa pagkainan. Si Doña Elena, panayang sulyap sa kanila. Navia, iha, pakibigyan naman si Miguel ng kape. Parang kulang sa tulog ang anak ko.
Pakiusap ni Doña Elena. Kinuha ni Navia ang takure at dahan-dahang lumapit kay Miguel. Pero dahil sa sobrang kaba at sa talas ng tingin ni Miguel sa kanya, bahagyang nayanig ang kamay ni Navia. Oops, sorry, sabi ni Navia nang bahagyang tumalsik ang kape sa kamay ni Miguel. Navia, inis na sabi ni Miguel habang pinupunasan ang kamay niya. Sabi ko, 'di ba? Huwag kang lalapit sa akin kung hindi mo kayang maging maingat. Wow, kape lang yan. At kung makapagsalita ka, parang tinapon ko sa iyo ang buong kumukulong tubig. Tama na yan. Para kayong mga bata. Miguel, dalhin mo si Navia sa opisina mo ngayon. Gusto ko, magkasama kayo buong araw para mawala yung iringan ninyo. Mom, I have meetings. Pinutol agad siya ng kanyang ina. No excuses. Dalhin mo siya. Or else, I'll stop taking my medications. Banta ng matanda. Wala na silang nagawa pa. Habang nasa loob ng sasakyan patungong opisina, balot ng katahimikan ng paligid. Miguel, tungkol kagabi. I don't want to talk about it. Pero kailangan nating mapag-usapan. Bakit ka nag-guest room? Halatang halata tuloy kay mami na may problema tayo. Humarap si Miguel sa kanya habang nasa stoplight. Navia, the more you ask, the more it gets complicated. Can we just do our jobs? You be the secretary in the office and be my wife at home. Is that too hard? Hindi mahirap, Miguel. Pero ang mahirap ay yung hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kasi minsan kumasta ka, parang totoo tapos bigla kang iiwas. Para kang roller coaster, nakakahilo. Bumuntong hininga si Miguel at hinawakan ng manibela ng mahigpit. Maybe I'm confused too, Navia. Maybe this fake thing is starting to feel too real even for me. Kaya please, tumahimik ka na lang muna bago ko makagawa ng bagay na pagsisisihan nating dalawa. Natahimik si Navia. Tumingin siya sa labas ng bintana pero may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na ngayon na ang binata ay nagsisimula na ring matunaw at ang dahilan ay walang iba kundi ang pagsiselos na pilit nitong iniiwasan pero hindi matatakasan. Hindi lang masabi ni Navia pero parang totoo na talaga't hindi na acting. Akala niya siya lang ang nakakaramdam nito. Pati pala ang kumag na si Miguel. Paano pa sila babalik sa dati? Paano na sila? Ang langit sa labas ng mansyon, tila nagbabanta. Madilim at mabigat ang mga ulap. Sa loob ng bahay, ganoon din ang pakiramdam. Simula nang mangyari ang iringan sa charity gala at ang pagsiselos ni Miguel kay Gabriel, naging mailap ang binata. At kung mag-uusap man sila, ito ay tungkol lamang sa mga gamot ni Doña Elena o sa mga schedule sa opisina. Iha, mukhang malakas ang ulan. Siguruhin ninyo ni Miguel na nakasara ang lahat ng bintana sa taas. Bili ni Doña Elena bago ito pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Tumangulang si Navia. Paakyat na siya sa hagdan nang biglang gumuhit ang isang matalim na kidlat. Kasunod ang kulog na tila yumanig. At kasabay nito ang biglang pagdilim ng buong paligid at pagbuhos ng malakas na ulan. Brown out. Bulong ni Navia sa sarili. Kinapa niya ang pader. Ayaw kasi niyang tumamas sa kung saan. Hindi pa kasi ayos ang emergency lights nila kaya ang dilim talaga. Navia? Napaigtad si Navia nang marinig ang boses ni Miguel mula sa likuran niya. Sa dilim, tanging ang aninag lang ng matikas nitong pangangatawan ang kanyang nakikita. Miguel, nakakagulat ka naman. Bakit hindi ka gumagamit ng flashlight? Reklamo ni Navia habang pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Naiwan ko sa kwarto. Akala ko nakatulog ka na. Sagot ni Miguel. Ang boses niya ay malalim. Tila humahalo sa tunog ng ulan na ngayon, malakas nang humahampas sa mga bintana. Paano ko makakatulog sa lakas ng kulog? At saka baka kailanganin ni mami ng tulong. Sabi ni Navia. Nagsimula siyang maglakad pero sa isang maling hakbang, muntik na siyang madulas. Agad na naramdaman ni Navia ang isang matibay na bisig na sumalo sa kanyang bewang. Sabi ko na nga ba kahit saan, lampa ka pa rin. Bulong ni Miguel. Hindi ito bumitaw. Sa halip, iginiya niya si Navia paakyat hanggang sa makarating sila sa kanilang silid. Pagpasok nila, tanging ang liwanag mula sa kidlat ang nagbibigay ng pandaliang liwanag sa loob. Malamig ang hangin dahil bukas ang pinto ng veranda. Kaya naman
Agad itong nilapitan ni Miguel para isara. Magpalit ka na ng damit, Navia. Basang-basa ka na. Umuulan na pinagpapawisan ka pa rin. Wala akong makita, Miguel. Paano ko magpapalit? Kinuha ni Miguel ang isang kandila mula sa side table at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng madilaw at romantikong liwanag sa kwarto. Habang nagpapalit si Navia sa loob ng banyo, hindi niya mapigilang mapaisip. Bakit ba siya apektado sa bawat kilos ni Miguel? Bakit kahit alam niyang fake lang ang lahat, nasasaktan siya kapag iniiwasan siya nito? Paglabas ni Navia, nakita niya si Miguel na nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa apoy ng kandila, na wala ang pagiging masungit nito. Mukha siyang pagod, mukhang may malalim na iniisip. Miguel, bakit ka ba umiiwas nitong mga nakaraang araw? Dahil pa rin ba doon? At kung dahil yun sa nangyari kay Gabriel, humihingi na ako ng paumanhin. Hindi ko naman alam na magiging issue yun sa'yo. Tumingala si Miguel. Sa liwanag ng kandila, kitang-kita ni Navia ang lungkot sa mga mata nito. Hindi iyon dahil kay Gabriel. Dahil iyon sa akin, Navia. Sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, tila nauubusan ng hangin si Navia. Umiiwas ako dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi ko na kayang ituloy ang pagpapanggap na to. Kasi Navia, araw-araw na kasama kita. Mas nahihirapan akong alalahanin kung ano ang totoo at kung ano ang peke lang sa ginagawa natin. Miguel? Sabi ko sa'yo noon, professional tayo. Sabi ko trabaho lang to. Pero nung makita kitang tumatawa kasama ng ibang lalaki, nang makita kitang mukhang masaya kahit wala ko, doon ko na-realize na ayoko maging acting lang to. Hinawakan ni Miguel ang mga kamay ni Navia. Malambot, mainit at nanginginig. Ayoko nang magpanggap, Navia. Ayoko nang maging fake husband mo dahil ang nararamdaman ko totoo na. Nanatiling tahimik si Navia. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanyang puso na tila nakikipagsabayan sa ulan. Pero Miguel, paano si Mami? Paano ang kontrata natin? Sekretary mo lang ako. Walang pakialam ang puso ko sa posisyon mo sa kumpanya, Navia. At tungkol kay Mami, tingin mo ba talaga'y maluloko natin siya ng matagal? Siguro sa simula oo, pero ang totoo, gusto kong maging totoo tayo. Hindi dahil kailangan niya kundi dahil mahal kita. Hinarap ni Miguel si Navia. Ang mga mukha nila, ilang pulgada na lang ang pagitan. Navia, mahal kita. Hindi bilang sekretary, hindi bilang fake wife. Mahal kita dahil ikaw si Navia. Ang babaeng nang gulo sa tahimik kong mundo. Ang babaeng nagturo sa akin na hindi lahat ng bagay nadadaan sa kung anong gusto ko. Naramdaman ni Navia ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko ako lang. Akala ko nababaliw na ako dahil kinikilig ako sa bawat asar mo tungkol sa pagdidilig na lagi mong pinapasaring. So ibig bang sabihin nito, may permit na ako mula sa iyo para pumasok sa teritoryo mo? Sira, wala nang kailangan na permit, Miguel. Matagal nang bukas ang pinto, hindi mo lang kinakatok. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang mukha niya. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ito'y hindi tulad ng accidental kiss nila sa garden. Ito'y isang halik na puno ng pangako, ng pag-amin ng katotohanang matagal nilang ikinubli. Matamis at puno ng emosyon. Doon naramdaman ni Navia ang seguridad na matagal niya nang hinahanap. Hindi na ito acting, hindi na sila magpapanggap pa. Ang pechay niya, madidiligan na rin sa wakas. May kilig siya sa ideyang yun. Masama ba? Sa edad niyang to, ngayon lang siya naging ganito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap ni Miguel si Navia ng mahigpit. Simula bukas, wala nang sir. Wala nang fake na damdamin. Haharapin natin si Mami at sasabihin natin ang totoo. Pero sasabihin din natin na totoo na ang lahat ngayon. Hindi ka ba natatakot na baka magalit siya? Kilala ko si Mami. Mas matutuwa yun dahil sa wakas, nagkaroon din ng buhay ang anak niya. At saka kailangan na nating seryosohin yung hiling niyang apo, di ba? Hinampas ni Navia ang dibdib ni Miguel. Hoy Miguel, ang bilis mo ha? Mag-date muna tayo ng totoo. Well, oo, darating tayo sa puntong yon. Gusto ko na rin naman eh. Kahit ilang date pa, Navia. Kahit sa palengke pa tayo mag-date, sasamahan kita. Basta ikaw lang ang kasama ko. Nang gabing yon,
Habang ang ulan ay unti-unting tumitila at ang kuryente bumalik sa mansyon, hindi na lumipat si Miguel sa guest room. Nanatili sila sa iisang kama, magkayakap, hindi dahil sa kailangan nilang magpanggap, kundi dahil sa wakas, nahanap na nila ang kanilang totoong damdamin sa piling ng isa't isa. Alam ko namang crush mo talaga ako dati pa. Pagmamayabang pa ni Navia habang natatawa. Napakaganda mo. At oo lahat ng sagot ko. Oo, crush kita. Oo, sinusungitan kita para mapansin mo ko. At hindi puro trabaho lang. O ayos pala no, effective ang pagpapapansin mo. Salamat sa mami mo. Siyang daan para maging totoo ang lahat ng to. Minsan pala, totoo na may ibibigay sa'yo sa paraang hindi mo talaga inaasahan. Akalain mo bang darating sa point na may access ka na sa akin? Ayoko sa'yo dati eh. Ayoko sa masungit at walang pakina parang nonchalant lang. Ngayon ba gusto mo na ako? Aminin mo, sweet naman ako diba? OA pa magselos. Malamang, mamaw ka pala eh. Akala ko hindi ka tinatabla ng selos. Si Gabriel lang pala magpapalabas ng totoong ikaw. Mahal kita Miguel. Masaya ako na ito ang kinalabasan ng ginawa natin. Hindi ko ikakahiya na sa ganitong paraan tayo pinagtagpo. Hinag ka ni Miguel ang dalaga sa noo. Me too. Never kitang ikakahiya. Mahal kong Navia. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ni Mami. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Ngayon, kontento na talaga ako. Sisikapin kong maging best husband sa'yo. Baliw, boyfriend pa lang kita, hindi pa asawa. Huwag kang atat. Magiging asawa mo rin ako, mahal kong Miguel. Sa ngayon, namnamin muna natin ang pag-ibig na nabuo natin. Sana lang matanggap ito ng mami mo at walang maging problema. Napabuntong hininga si Navia. Sinigurado naman ni Miguel na magiging maayos ang kanilang paliwanag. Kinabukasan, nagising si Navia na ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Miguel na nakatitig na may ngiti sa kanya. Hindi na ito ang malamig na tingin ng isang boss. Ito isang tingin ng isang lalaki na akala mo'y nanalo sa loto. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Gigising ka na may lalambing sa'yo. Pakiramdam niya talaga na mahal siya nito. Sana hindi ito pang madalian lang. Sana wala itong katapusan. Good morning, totoong Han ko. Pabulong na bati ni Miguel habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Navia. Biglang nagtalukbong ng kumot si Navia. Namumula ang buong muka. Miguel, wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Hindi ako sanay. Nakakapanibago, okay? Natawa si Miguel, isang mahaba at malalim na tawa na bihirang marinig. Bakit? Aminado na tayo, di ba? Kagabi lang, halos ayaw mo na akong bitawan sa yakap. Ibang usapan yung kagabi. Brownout naman yun, madilim. Nakakadalang emosyon. Ngayong umaga maliwanag na. Kitang-kita ko na ang pagmumukha mong kumag ka. Biro ni Navia, bagaman hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang mga labi. Kumag pero mahal mo. Hirit ni Miguel, sabay halik sa noo ni Navia bago bumangon. Maganda ka na. Kailangan nating bumaba. At tandaan mo, simula ngayon wala nang acting. Kung gusto kitang hawakan ng kamay o halikan sa harap ni Mami, gagawin ko dahil gusto ko, hindi dahil kailangan. Wait, paano natin sasabihin kay Mami ang totoo na niloko natin siya nung una pero ngayon totoo na? Tumigil si Miguel sa tapat ng pinto ng banyo. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Sa ngayon, i-enjoy muna natin ang pagiging official natin. Pagbaba nila sa dining area, nandoon na si Doña Elena. Abala sa pagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng mainit na tsokolate. Nang makitang dalawa na sabay na bumaba at sa pagkakataong to'y magkahawak kamay na, tila napatigil sa ginagawang matanda. Look at you two, puna ni Doña Elena. Ibinaba ang dyaryo at sila'y tinitigan. Parang may nagbago sa hangin sa loob ng bahay na ito. Na mas maliwanag ang mga mukha ninyo kaysa nitong mga nagdaang araw. Mom, we just had a very enlightening conversation last night during the storm. Panimula ni Miguel bago pinaghila ng upuan si Navia. Enlightening? O baka naman kilig feels. Navia iha, bakit hindi ka makatingin sa akin? May ginawa ba ang anak ko sa dilim? That's normal sa mag-asawa. Wala kang dapat ikahiya sa akin. Wala po Mami. Nag-usap lang po talaga kami tungkol sa mga plano namin. Sagot ni Navia habang sa ilalim ng lamesa, nararamdaman niyang hinahawakan ni Miguel ang kanyang tuhod na ginagalaw niya dahil sa kaba para pakalmahin siya. Plano?
Gaya ng pagpapadilig ng pechay. Tawa ng matanda. Halos mabulunan si Navia sa kanyang inunguya. Tiningnan niya si Miguel na tila ba humihingi ng saklolo. Actually, ma'am, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, mahal ko si Navia. At hindi lang iyon dahil ito ang utos mo lang. Dahil lang totoo, ma'am, mahal namin ang isa't isa. Natahimik ang paligid. Ang seryosong tono ni Miguel ay nagparamdam kay Navia na handa na siyang ipagtanggol ng binata kahit kanino. Alam ko, Miguel, matagal ko nang alam. Akala niyo ba'y ganoon kadaling lokohin ng isang inang nagpalaki sa'yo? Alam kong sekretary mo si Navia at na-develop kayo. Alam kong mahal mo talaga siya. Itinago mo lang. And I'm glad na kayo ang nagkatuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Navia at Miguel. Akala nila, alam talaga nitong peki lang ang kasal nila. Salamat po. Magagawa rin po namin ipaliwanag sa tamang oras kung gaano namin minamahal ang isa't isa. Si Miguel ang sumagot. Of course, the way you look at each other nung unang gabi, medyo nagtaka lang ako. Halatang halata na nandidiri kayo sa isa't isa. Pero hinayaan ko kayo kasi alam kong si Navia lang ang makakapagpaamo sa mailap kong anak. At tingnan nyo ngayon, totoo naman hindi ba? Habang nasa gitna sila ng madamdaming usapan, biglang bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakaiksing pulang dress. May dalang mga shopping bags at ang aura, tila pag-aari niya ang buong syudad. Miguel, darling, I'm back! Napatayo si Miguel. Napaawang ang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng inis. Sophia, anong ginagawa mo rito? At paano ka nakapasok? Si Sophia ang ex-girlfriend ni Miguel na iniwan siya para sa isang career sa abroad. At ngayon, biglang nagbabalik na parang walang nangyari. I heard you got married to a secretary? Tumingin si Sophia kay Navia mula ulo hanggang paa. Na tila ba isang insekto ang kaharap niya. Oh Miguel, I know you're just doing this to make me jealous. You don't have to go this far. Lalapit sana si Sophia para halikan si Miguel sa pisngi. Pero mabilis na humarang si Navia. Ewan ba niya kung saan galing ang tapang niya. Pero parang uminit ang dugo niya nang makita ang babae. Excuse me miss, baka nakakalimutan mo asawa niya ako at hindi siya nagpapanggap para sa'yo. Dahil sa totoo lang, hindi ka naman namin napag-uusapan. Matapang na sabi ni Navia. Napanganga si Sophia. And who are you to talk me like that? I am the woman who stays when things get hard. Hindi yung umaalis at nangiiwan. Naramdaman ni Navia ang kamay ni Miguel sa kanyang balikat. Hinila siya nito pabalik pero hindi para pigilan, kundi para yakapin mula sa likod sa harap ni Sophia. She's right, Sophia, sabi ni Miguel. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Navia is my wife, my real wife. And you? You're just a part of the past that I've already deleted. Please leave, bago ko patawagan ng security. Napahiya si Sophia. Padabog nitong kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng mansyon. Nang makaalis si Sophia, humarap si Miguel kay Navia na hingal pa rin sa galit. Wow, I didn't know my pechay had thorns. Biro ni Miguel. Nakakainis kasi. At kung makatingin akala mo kung sino. At ikaw naman, bakit hindi mo agad pinalayas? Dahil gusto kong makita kung paano mo ko ipaglalaban at nagustuhan ko ang nakita ko. Kapal mo talaga, Miguel. Pero seryoso, totoo na ba talaga to? Wala na tayong itatago? Hinawakan ni Miguel ang magkabilang pisngi ni Navia. Wala na, Navia. Bukas pupunta tayo sa opisina at i-announce natin sa lahat ang sekretary ko ay ang reyna na ng buhay ko. No more secrets. No more hiding. At paano yung apo na hinihingi ni Mami? Lumapit si Miguel sa kanyang tenga. May kasamang nakakalokong kislap sa mga mata. Gaya ng sabi ko, kailangan nating diligan ng maayos sa mga halaman para mamunga. At sa tingin ko, mahaba-habang pagdidilig ang gagawin natin simula ngayong gabi. Miguel? Tumawang dalawa habang si Doña Elena, masayang nanonood mula sa malayo. Hindi man naging perpekto ang simula, mukhang ang kanilang fake na kwento patungo na sa isang napakatamis sa totoong bukas. Lunes ng umaga, pumasok si Navia sa Miguel Group of Companies na may kakaibang aura.
Hindi na siyang sekretary na lagi nakayuko at takot mapagalitan. Ngayon, may kislap na ang kanyang mga mata at may ngiti na hindi maalis-alis sa kanyang labi. Pagkatapos ng pag-amin ni Miguel noong gabing maulan, parang bawat hakbang niya ay nasa alapaap. Pero pagpasok niya sa elevator, napansin niya ang kakaibang tingin ng mga katrabaho. Ang mga dating bumabati sa kanya, biglang nagbubulong-bulungan, sabay turo sa kanyang direksyon. Uy, ayan na si Queen Secretary. Rinig niyang bulong ng isang empleyado mula sa accounting department. Akala ko ba seryoso si Sir Miguel sa trabaho? Yun pala, may kinakalantari na palang sekretary sa loob ng opisina. Kaya naman pala mabilis ang promotion. Sagot naman ng isa pa. Kumunot ang noo ni Navia. Pagdating niya sa kanyang table sa labas ng opisina ni Miguel, nadatnan niya ang kanyang kaibigang si Marites na sadyang bagay ang pangalan sa hiling nitong magbalita. Navia, bakit ngayon ka lang? Kalat na sa buong building pati sa group chat ng mga tao dito na may kumuha ng letrato sa inyo ni Sir Miguel sa loob ng sasakyan nung isang araw na parang sobrang sweet nyo. Ang tawag nila sa'yo ngayon, the CEO's dirty little secret. Anong secret? Marites, alam mo namang... Muntik nang masabi ni Navia na sila ay mag-asawa pero naalala niyang wala pang formal na announcement sa opisina. Ang tanging nakakaalam ng kasal nila ay ang pamilya ni Miguel. Ang issue, Navia? Ay, affair lang ang tingin nila. Akala nila ginagamit mo ang katawan mo para makuha si Sir Miguel. At ang masaklap, may nag-post sa Freedom Mall ng kumpanya na fake news daw na may asawa si Sir Miguel. At ikaw lang daw ang pampalipas oras niya. Habang mainit ang chismis sa opisina, tahimik na nagkakape si Doña Elena sa mansyon. Masaya siya dahil sa nakikita niyang pagbabago sa anak na si Miguel. Pero ang katahimikang yon, nabasag nang dumating ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang dating kasambahay na may anak na nagtatrabaho rin sa kumpanya ni Miguel. Doña Elena, pasensya na po sa istorbo pero kailangan ko lang po itong ipakita sa inyo. Sabi ni Aling Rosa, ang matandang empleyada. Inabot nito ang kanyang cellphone. Nakita ni Doña Elena ang isang kumakalat na blind item sa social media page ng mga empleyado ng Miguel Group. Spotted ang CEO at ang kanyang paboritong sekretary, huling-huli sa akto na naglalambingan sa parking lot. Totoo nga bang balitang may affair ang dalawa? O sadyang magaling lang talagang gumamit ng charm si Secretary N para makuhang loob ni boss? Sayang naman ang reputasyon ni Sir M. Ito ang binasa ng Donya. Napakunot ang noo ni Doña Elena. Affair? Anong affair ang pinagsasasabi nila? Mag-asawa sina Miguel at Navia. Kasal sila. Bakit ganito ang usap-usapan sa opisina? Nagtaka rin ng matanda. Kung legal silang mag-asawa, bakit affair ang tawag ng mga tao? Bakit tila walang nakakaalam sa opisina na misis ni Miguel si Navia? Doon na nag-umpisang magduda si Doña Elena. Pinatawag niyang isa pang tauhan sa HR na malapit sa kanya. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang record ni Navia sa opisina at ano ang status ni Miguel? Donya, ang alam po ng lahat single si Sir Miguel. Wala po siyang dinideclare na asawa sa kahit anong papeles. At si Navia po, nananatiling sekretary ang status sa records. Kaya po ang tingin ng lahat, may relasyon silang tinatago. Dito na nanginig ang kamay ng Donya. Relasyong tago. Pero ang sabi nila sa akin, hindi na nakapaghintay si Doña Elena na makauwi ang dalawa. Sumugod siya sa opisina ni Miguel. Pagpasok niya, nakita niyang seryosong nag-uusap sina Navia at Miguel tungkol sa kung paano lilinisin ang kumakalat na chismis. Mami, ano ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Miguel bago tumayo para salubungin ng ina. Hindi sila pinansin ni Doña Elena. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang muka, bakas ang labis na kalituhan at sakit. Miguel, Navia, ipaliwanag niyo sa akin. Bakit ang sabi sa labas may affair kayo? Bakit ang sabi ng mga empleyado mo single ka pa rin? Mom, can we explain? Explain what? Na hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinapakilala ang asawa mo sa publiko? O baka naman? Tumingin ang Donya kay Navia. Baka naman totoo ang bulong-bulungan na narinig ko sa isang tauhan kanina bago ko pumasok dito. Ano pong narinig niyo, Mami? Kabadong tanong ni Navia. Narinig ko na wala namang kasalang nangyari. Na ang lahat ng ito'y palabas ninyo lang.
Dahil natatakot kayong mamatay ako sa stroke. Sigaw ng Donya, ang kanyang boses nanginginig sa galit. Nag-imbento kayo ng kwento. Itinuloy niyo ang pinaniniwalaan ko. Pinaglaruan niyo ang nararamdaman ko. Natahimik ang buong opisina. Si Miguel hindi makatingin sa ina, habang si Navia nagsimula ng umiyak. Mommy, nung una po totoo yun. Pag-amin ni Miguel, ang kanyang boses mababa at puno ng pagsisisi. Nung nasa hospital kayo at tinahanap niyo si Navia bilang asawa ko, hindi ko kayo kayang kontrahin dahil sabi ng doktor, bawal kayong ma-stress. Kaya kinausap ko si Navia na magpanggap muna kami. Nakiusap ako sa kanya. So lahat ng yun, lahat ng pag-aalaga niyo sa akin, lahat ng pagtulog niyo sa iisang kwarto, lahat yun ay kasinungalingan. Akala ko sa wakas nakahanap ka na ng makakasama mo sa buhay. Akala ko magiging lola na ako. Yun pala, binabayaran mo lang si Navia para mag-acting. Mami, hindi po sa ganun. Subok ni Navia, pero itinaas ni Donya ang kanyang kamay para siya'y patigilin. At ikaw, Navia, pinagkatiwalaan kita. Akala ko'y totoo ang pagmamahal mo sa akin. Yun pala, bahagi lang yun ang kontrata ninyo ni Miguel. Magkano? Magkano ang halaga ng panluloko niyo sa akin? Dahil sa sobrang emosyon, muntik nang mawala ng balanse si Doña Elena. Kaya naman, agad itong inalalayan ni Miguel. Don't touch me! Umuwi na tayo. Ayoko nang makita ang pagmumukha niyo rito sa opisina. At Navia, kung may natitira ka pang hiya, huwag mo na kaming lalapitan. Mommy, pakinggan niyo po muna kami. Nung una lang po yun na fake, pero ngayon totoo na. Sigaw ni Navia, pero tila sarado na ang pandinig ng matanda. Iniwan sila ni Doña Elena na lugmok sa gitna ng opisina. Ang mga empleyado sa labas, nakikinig sa bawat salita at lalong naging kumpirmado ang chismis. Hindi asawa si Navia, kundi isang babaeng nakisabwat lang sa panluloko. Miguel, anong gagawin natin? Tiningnan siya ni Miguel. Ang mga mata nito'y puno rin ng sakit. Hindi ko alam, Navia, pero kailangan nating ayusin ang gulo sa bahay. Mauna na ako, dito ka muna. Iiwan mo ko rito sa gitna ng mga taong nangungutya sa akin? Kailangan ko munang pakalmahin si Mami, Navia. Baka atakihin na naman siya. Intindihin mo lang ako ngayon. Sa unang pagkakataon, naging malamig ang tono ni Miguel. Napatigil si Navia. Ramdam niya ang lamig ng muling bumabalot sa kanila. Sa isang iglap, ang matatamis na gabi at ang pangako ng totoong pag-ibig parang gumuho. Iniwan siya ni Miguel sa loob ng opisina, mag-isa, habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Pag-uwi ni Navia sa kanyang maliit na apartment, dahil hindi na siya bumalik sa mansyon sa takot sa Donya, hindi siya makatulog. Panay ang check niya sa cellphone kung magte-text si Miguel, pero walang dumating. Samantala sa mansyon, isang madamdaming eksena ang nagaganap. Si Doña Elena nakahiga sa kanyang kama habang si Miguel nakaluhod sa gilid nito. Mama, I'm sorry. I love her. At nung nalaman kong mahal niya rin ako, binalak naming sabihin sa inyo ang totoo. Nagagawin naming legal lahat. Legal? Paano mo gagawing legal ang isang bagay na itinayo mo sa buhangin, Miguel? Ang sakit. Ang sakit isipin na ang sarili kong anak. Kinailangan ako lokohin para lang maging masaya ako. Gusto ko lang po kayong gumaling, Mami. Gumaling? Miguel, ang pisikal na sakit ay gumagaling ng gamot. Pero ang sugat sa puso na dulot ng pagtatraidor ng mga taong mahal mo, yun ang mahirap gamutin. Tumalikod ang Donya. Palayasin mo na si Navia sa kumpanya. At kung gusto mong patawarin kita, huwag mo na siyang kakausapin. Ayoko ng isang manugang na kayang magsinungaling sa akin ng ganoon katagal. Napapikit si Miguel. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ang kanyang ina na nag-iisa na lang niyang pamilya, o si Navia ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Kinabukasan, isang sulat ang natanggap ni Navia sa kanyang pintuan. Hindi ito text mula kay Miguel, hindi ito tawag. Isa itong official letter mula sa Miguel Group of Companies. Ito ay isang notice of termination. Nabitiwan ni Navia ang papel. Hindi alintana ni Navia ang malakas na buhos ng ulan nang makarating siya sa gate ng mansyon. Hinarang siya ng mga security guard.
Ang mga dating bumbati sa kanya ng may ngiti, ngayon ay may utos na mula sa itaas na huwag siyang papasukin. Kuya, parang awa niyo na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang Donya. Pagmamakaawa ni Navia habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa ginawa. Pasensya na, Ma'am Navia. Mahigpit ang bili ni Sir Miguel at ng Donya. Ayaw po nila kayong makita. Sagot ng gwardya na may halong lungkot. Ngunit hindi sumuko si Navia. Sa loob ng 2 oras, nanatili siyang nakatayo sa tapat ng gate, basang-basa, namumutla, at tila anumang oras ay babagsak na. Hanggang sa bumukas ang gate para sa paglabas ng sasakyan ni Miguel, agad na humarang sa gitna ng daan si Navia. Napapreno ng malakas si Miguel. Lumabas ito ng sasakyan. Galit na galit pero bakas ang pag-aalala sa mga mata. Navia, ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Mas mabuti pang mamatay kaysa hayaan mong matapos tayo ng ganito, Miguel. Papasukin mo ako. Haharapin ko ang mami mo. Kahit itulak niya ako, kahit ipahiya niya ako, hindi ako aalis hanggat hindi niya naririnig ang totoo mula sa akin. Dahil sa takot na tuluyang magkasakit si Navia, binuhat siya ni Miguel at ipinasok sa loob ng mansyon. Pagdating sa main hall, nakaupo si Doña Elena, matigas ang anyo at nakatingin sa malayo. Pinayagan kitang pumasok para lang hindi ka mamatay sa labas, hindi para pakinggan ka. Malamig na bungad ni Doña Elena nang makita si Navia na nanginginig at basang-basa. Dahan-dahang lumuhod si Navia sa harap ng matanda. Hindi ito acting. Walang utos mula kay Miguel. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang mga mata ay totoo. Mami, pasensya na po kung naging duwag kami. Totoo po nung una natakot kami. Natakot si Miguel na baka hindi nyo kayanin ang balita. At ako nung una ginawa ko lang yun dahil kailangan ko ng pera. At dahil ayoko rin kayong masaktan. Huminto si Navia para huminga ng malalim. Tumingala siya sa Donya. Ang kanyang mga mata, diretso at tapat. Pero mami, habang tumatagal, nakalimutan ko na ang kontrata. Nakalimutan ko na ang pera. Yung mga gabing inaalagaan ko kayo. Yung mga tawanan natin sa garden at ang pagluluto ko para sa inyo. Hindi po yun bayad. Pinagawa ko talaga dahil mahal ko kayo bilang sarili kong ina. Napahawak si Donya sa kanyang dibdib pero nanatili itong tahimik. At si Miguel. Tumingin si Navia kay Miguel na nakatayo sa gilid. Luhaan din. Mami, hindi ko kayang lukuhin ang sarili ko pagdating sa kanya. Minahal ko po ang anak niyo, hindi dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa puso niyang pilit niyang itinataas ang pader. Pero ako lang ang hinayaan niyang makapasok. Yung pagdidilig na biro namin, hindi po yun bastos na biro lang. Simbolo po yun na gusto naming palaguin ang kung anong totoo na meron kami. Mami, pakiusap. Parusahan niyo po ako sa pagsisinungaling. Pero wag niyo pong ipagkait sa akin ang pagkakataong maging totoo sa inyo. Mahal ko si Miguel. Wala na pong pilitan to. Mahal ko po siya higit pa sa buhay ko. Doon na humagulgol ng husto si Navia. Napayuko siya sa paanan ng Donya. Sa loob ng ilang minuto, tanging hikbi lang niyang naririnig. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Doña Elena. Inabot nito ang ulo ni Navia at marahang hinaplos ang basang buhok ng dalaga. Iha, tumayo ka. Nang mag-angat ng tingin si Navia, nakita niyang umiiyak na rin ang matanda. Akala ko'y galit lang ako dahil niloko niyo ako. Pero nang makita kitang nagtitiis sa labas, nang marinig ko ang bawat salita mo, naramdaman ko ang katotohanan at ang isang taong nagpapanggap lang, hindi kayang magsakripisyo ng ganyan. Humarap ang Donya kay Miguel. Miguel, napakagago mong anak, pero napakaswerte mong lalaki dahil nakahanap ka ng babaeng kayang lumuhod sa putikan para lang sa pag-ibig mo. Binuksan ng Donya ang kanyang bisig. Halika rito, Navia. Halika rito, anak. Nagyakapan ng dalawa. Sa sandaling yon, ang lahat ng pader ng kasinungalingan tuluyan ng gumuho at ang naiwan ay ang matibay na pundasyon ng isang pamilyang binuo ng pagpatawad. Isang linggo matapos ang eksena sa mansyon, muling pumasok si Navia sa opisina. Pero sa pagkakataong to, hindi siya nakayuko. Nakasuot siya ng isang eleganting puting dress at sa kanyang daliri kumikinang ang isang dambuhalang diamond ring. Ang engagement ring
na ibinigay ni Miguel sa kanya kagabi sa ilalim ng mga bituin sa kanilang garden. Kasabay niya si Miguel na nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay habang naglalakad sa hallway ng kumpanya. Lahat ng empleyado ay napatigil. Ang marites na nagkalat ng chismis halos malaglag ang panga. Tumayo si Miguel sa gitna ng lobby at nag-anunsyo. "Attention everyone! I want to address the rumors once and for all." Seryosong sabi ni Miguel pero may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Miss Navia is not my mistress. She is not my secret affair. She is my fiancée. And very soon, she will be my wife. To anyone who has something to say against her character, you may head to the HR department now and submit your resignation. Because in this company, we respect the woman I love." Tahimik ang lahat. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang mga nangungutya noon biglang naging mga fans na ngayon. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang venue punong-puno ng mga bulaklak. Si Doña Elena nakaupo sa harap, nakasuot ng napakagandang kulay gold na gown. Ang muka, puno ng kalusugan at kagalakan. Nagsimulang tumugtog ang musika. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at iniluwa si Navia. Napakaganda niya sa kanyang wedding gown na mahaba ang trail. Habang naglalakad sa aisle, nakatitig sa kanya si Miguel sa dulo. Ang lalaking dati kinatatakutan niya. Ang lalaking naging fake niyang asawa. At ngayon, magiging totoo niya ng katuwang habang buhay. Nang magkaharap sila, hinawakan ni Miguel ang kamay ni Navia. "Navia, sabi mo noon, pumayag kang magpanggap na asawa ko hanggang sa makaalala lang si Mommy. Pero ang totoo, ikaw ang nakapagpaalala sa akin kung paano mabuhay ng masaya. Sa unang gabi pa lang gusto ko na talagang diligan ang buhay mo ng pagmamahal. Ngayong araw, wala nang kontrata, wala nang acting. Iingatan kita, mamahalin kita, at hinding-hindi ko hahayaang malanta ang pag-ibig natin." "Miguel, ang kumag ka. Hanggang dito ba naman may pasaring ka pa rin sa pagdidilig? Pero seryoso, salamat dahil hindi mo ko binitiwan nung ako'y wala na. I promise to be your real wife, your partner, and yes, the person who will always water your plants, physically and emotionally. I love you, sir, Este Miguel." "I do," sabay nilang sabi. "I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Isang matamis at madamdaming halik ang pinagsaluhan nila sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isang halik na pagpapatunay na ang isang kwentong nagsimula para sa kasiyahan ng ina ay nagtapos sa kaligayahan ng kanilang mga puso. Isang taon makalipas ang kasal. "Miguel, yung gatas ni baby nasan?" "Coming, hon. Sandali lang. Tinatapos ko lang itong dito sa garden," sabi ni Miguel habang bit-bit ang kanilang anak na si Baby Miguel Jr. Nakarga-karga niya sa kabilang braso habang ang isa hawak ang isang watering can. Lumabas si Navia, nakasuot ng simpleng duster pero mukhang blooming na blooming. "Ang kulit mo talaga," sabi ni Mami, "wag mo daw pagurin ang sarili mo." Lumapit si Miguel at nagnakaw ng halik sa pisngi ni Navia. "Hindi ako napapagod, Navia, kasi alam ko pagkatapos ng trabaho rito sa garden, may masarap na hapunan at masayang pamilya akong uuwian." Tumingala sila sa kanilang garden. Ang mga halaman nila talaga namang malalagot na at ang kanilang buhay punong-puno ng pag-asa. "Hindi ka pa rin talaga nagbago kahit ilang taon na ang lumipas. Mahal kita, asawa ko." "Mas mahal kita, mahal kong Navia." Dahil sa dulo ng bawat kasinungalingan, palaging may katotohanang naghihintay. Basta't marunong kang magpatawad at magtiwala sa kapangyarihan ng pag-ibig.